Welcome sa aking channel. I'm Jellian from Jellian Tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, tingin naman dyan ay subscribe. Hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload. Hello mga ka-Jelly, for today's video about maternity benefit naman ang ating topic. Ito po ay yung Mat 2. Dito sa video na to, i-share ko sa inyo yung aking experience kung paano ko ba nakuha yung aking maternity. Gamit lamang ang ating mga cellphone. Ito po ay ngayong 2026. Na-receive ko po siya. At kung interesado ka kung paano nga mag-apply ng maternity benefit or MAT2, ay tapusin mo ang video na to. Dahil tuturuan kita pagkatapos ng intro. Una, pumunta tayo sa ating Google Chrome. I-tap lang natin yan. Magsa-search tayo sa Google Chrome ng SSS. Ayan siya, and then i-tap lang natin. Sunod, ito naman yung itatap natin. Ayan siya. Tapos ito yung sunod, itong login. Tapos ilagay dito yung user ID and password. I-tap itong sign in. So ito yung lalabas dyan. Ayan. Pindutin nyo lang yan. Tapos may darating sa number nyo na OTP. So dito nyo siya ilalagay. Make sure na naka-active po yung inyong numbers sa SSS and then pindutin yung login. Ito na yung makikita nyo, so pwede nyo siyang basahin. Tapos, scroll up lang kayo at dito sa baba, meron kayong makikitang agree. So, ito siya, ayan. Ngayon, itap lang natin yung agree na yan. Tapos, din sa taas, yung burger icon. Ito, itap lang natin yan. Ito na yung makikita nyo dyan. Pindutin nyo dyan yung benefit and then maternity benefit. Tapos ito naman ang kasunod, itong maternity application, itatap lang natin yan. Makikita dito na approve na ako sa aking maternity benefit or MAT2. Ayun siya. Tapos meron din siyang rejected. So sasabihin ko rin sa inyo kung bakit ako dyan na rejected. Para alam niyo po yung mga inire-reject ni SSS dito sa maternity application. Tapos mag-scroll up lang tayo at dito sa baba hanapin natin itong step 1 apply. Tapos sa baba niyan, ito, ilalagay nyo yung date kung kailan kayo nanganak. So ayan, lagay lang natin tsaka kung pang ilang baby mo yon. Inabyad ko po itong maternity nung 2025, November po yun. Tapos January 2026 ko po na-receive yung aking maternity. Medyo matagal po kasi na-rejected po ako ng 2 beses. Tapusin mo yung video na to hanggang dulo para malaman mo kung bakit nagre-reject si SSS. So ayan, nilagay ko siya February 15, 2022 at pang isa ko pa lang siya. And then pindutin itong arrow. And then itap itong live childbirth. Ayan. Tapos ito yung kasunod. Dapat meron kayong disbursement account. Kasi dito po ipapasok ni SSS yung maternity na makukuha nyo. So, kailangan po talaga yan. Ito po ay dapat meron kayo. So, yan. Kung meron na, pindutin nyo po itong bilog na to at dapat ganyan yung itsura niya. Sunod itong already. Pindutin nyo yan. Dapat meron siyang check. Tapos, ang kasunod dyan, maglalagay kayo ng picture ng birth certificate or PSA ng anak nyo kasama po yung resibo. So sa akin kasi 2022 pa ako nanganak pero ngayong 2026 ko lang nakuha yung maternity. Ibig sabihin matagal na po at
Ang ginawa ko na lang po, kumuha ako ng PSA ng anak ko and then yung resibo ng PSA, yun po ang aking pinicturean. So yun, punta lang po kayo sa PSA, sa kuhanan ng PSA, tapos yung resibo po ay kailangan, huwag nyo pong itatapon. Tapos picturean nyo po yung dalawang yun. Pag tinap mo nga yan, ito yung makikita nyo. So itong media picker ang pipindutin nyo. Kung hindi po media picker na nakalagay dyan, ay photos. And then, mapupunta po kayo sa inyong gallery. So, ito po yung example ng aking picture. So, ito po yung na-approve ni SSS. So, yan. Ito yung aking PSA ng anak ko. Tapos, ito yung resibo ng PSA. So, yan. Medyo nagusot-gusot na nga kasi nga kasama ko yung anak ko pagkuha ng PSA. Ang likot niya kaya nagusot na yung resibo. Puti na unat-unat pa yan at napicturean pa ng maayos. Nabasa naman ni SSS kasi gumamit akong ganitong application. Available to sa Play Store, pwede nyo siyang i-download. Ayan yung pangalan niya at ito yung logo. Makakatulong itong application na to kasi mas mapapalinaw nila or nito yung inyong picture or yung pinicturean yung PSA at resibo para mas mabasa ni SSS yung mga details na nakasulat doon. So, dito, i-share ko din sa inyo kung bakit nga ako na-reject. So, ito po kasi yung una kong picture. So, ayan siya. So, kung makikita nyo, malabo na para siyang black and white lang. Hindi siya colored. At isa pang dahilan ay yung resibo na ito, ayan. Kung mapapansin nyo, ay nasa ibabaw siya ng PSA ng anak ko. Kasi nga, natabunan siya yung PSA, kaya na-rejected. So, bawal yun. Dapat magkatabi lang talaga sila, tapos walang matatabunan na details sa PSA at resibo. Bali, dalawang reject po ang nangyari sa akin kasi yung unang reject po ay ito. Tapos, ay hindi ko inintindi baga kung ano baga yung notification ni SSS. Kasi mag-notify po yun sa inyong account sa SSS or mag-i-email po sa inyo at sasabihin nila kung bakit kayo rejected. So ako, ang ginawa ko, hindi ko binasa or hindi ko inintindi yung email sa akin. Ang ginawa ko, isinend ko uli yan kay SSS. Kaya rejected ulit. So, ganun po. Ayan pa rin po yung sinend ko dun sa pangalawang rejected ko. So, yun, wag po kayong gumaya sa akin kung ayaw nyo pong madalwa ang inyong rejected. Ano? Tapos, ang hinihingi pala nga ni SSS doon sa picture ay 3 MB lang po yung size. Kaya kung mag-upload kayo dyan, ay yung 3 MB lang po yung size. Kasi kapag ka-over, ay ganito yung mangyayari. Hindi niya tatanggapin yung picture kasi nga kailangan ay 3 MB lang. Kung halimbawa man ay sumobra nga, i-crop nyo na lang po yung picture. So, yun. Siyempre, pag magka-crop kayo, ay huwag nyong ihagip yung mga details ng resibo at saka ng PSA kasi kailangan po yun. At pag okay naman yung size, ganito nga yung lalabas. Meron siyang check. So, yan. Pag ganyan, tinatanggap po ni SSS yung in-upload nyo pong files dyan sa account nyo. Pag okay na po kayo dun sa picture, ito na nga po yung makikita. So, lalabas dyan yung estimate ng inyong makukuhang maternity. Tapos, check nyo po yan kung tama po ba yung mga nilagay nyo. Kailangan po i-double check nyo yan, kaya po inilabas yan ni SSS para i-double check nyo po kung tama. At kung okay naman, sa baba, scroll up nyo lang, makikita nyo tong, ayan, ay certify. Ipindot nyo lang po yan at dapat meron po yung check. And then ito nga yung lalabas, you have successfully submitted your maternity benefit application to SSS. Pag ganyan, na-wait nyo na lang po mag-notif sa inyong account or mag-i-email po sa inyo si SSS. Kapag nag-email po si SSS, sasabihin po niya kung approve or rejected. Kapag rejected kayo, sinasabi ni SSS kung bakit kayo rejected. So, basahin nyo na lang kung bakit. Huwag kayong gumaya sa akin na basta na lang inulit yung application. So, yun lang po ang aking tutorial ngayon at sana po ay nakatulong. At sunod ko naman po ang tutorial ay kung paano nga mag-apply ng disbursement account sa SSS. So, yun lang po. Sana po ay ma-approve kayo ni SSS. So, yun po. Good luck!
At yun lang. Thank you for watching. Bye!